Mahigit 100,000 pisong multa at 3 buwang pakaka-impound. Yan daw ang parusa sa mahuhuling mga driver na kolorum ng Grab at Uber. May babala pa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Madali daw manghuli ng mga kolorum mula sa tinatawag na Transport Network Vehicle Services. Narito ang pagtutok ni June Veneracion. Sa loob ng compound ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, naka-impound ang ilan sa mga nahuling sasakyan ng TNVS o Transport Network Vehicle Service na gumagamit ng application gaya ng Grab at Uber. Meron pang mga dinala na sa impounding area sa Tarlac. Sabi ng LTFRB, mas madaling mahuli ang mga kolorum na TNVS kumpara sa mga kolorum na pampublikong sasakyan. It's very easy for our enforcers to catch them. We book a ride. We just book. Diba? Punta ka na Grab, ibubook mo. Pagsakay, saan ang PA mo kuya? Wala. Ang multa, 120,000 pesos at 3 buwan na pagka-impound. Kahapon sa public hearing ng LTFRB, inabi ng Uber at Grab o MyTaxi.ph na walang provisional authority ang tig 30,000 sasakyan sa ilalim ng kanilang transport network companies. Kaya sabi ng LTFRB, kolorum ang mga sasakyang yun. Pending pa kasi sa LTFRB ang application para sa provisional authority at certificate of public convenience ng mga ito. Kaya, the board have decided to impose a fine of 5 million each on Uber Systems Incorporated and MyTaxi.ph. Aminado ang Grab na nasa 70% ng kanilang sasakyan at kanilang partner walang PA o CPC. Ang mobiyahe ngayon may mix po na may permit at walang permit. Ang hinig po natin sa board ay isang amnesty decision para po doon sa lahat ng mobiyahe ngayon na wala pang permit dahil naman po nakapag-invest na po sila sa sasakyan at nagbabiyahe na. Sabi naman ng Uber, susunod sila sa kautusan ng LTFRB na nagpapataw sa kanila ng multa. Si Mang Mario, di niya tunay na pangalan. Nagmamaneho para sa isang TNVS company. Nininervyos man, kailangan pa rin daw bumiyahe para maipambuhay sa pamilya. Marami kaming tatamaan. Maraming mababatak lalo. Kasi ng iba, kumuha ng ganyan para ipang sustento sa pamilya. Ang nakukuha lang yung panghulog eh. Wala ka ng pambuhay sa pamilya mo. So, hindi kaya. Ngayon, kung patitigilin nila, lalong mahihirapan. Nilinaw ng LTFRB na hindi suspendido ang operasyon ng mga TNVS kahit napasuna ang accreditation ng Grab nitong buwan at sa Agosto naman ang sa Uber. Nire-review pa raw kasi ang pagbibigay ng bagong accreditation sa Grab at Uber. We did not issue any suspension order. Paramount sa amin, paramount to LTFRB, is the demand and the need ng riding public. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.